we don't end up together, kailangan ako ang ninong sa kasal niya. Ang Gen Z kasi kilala sa pagiging yung pilit of force na relasyon para lamang sa marketing. Kung patuloy na itutulok ng programa ang maging romantiko ang kanilang anggulo, baka makaramdam ng cringe ang mga manonood. Ops, nag-scroll ka sa TikTok at Reddit tapos biglang bumungad sa feed mo ang Bimby Aquino Yap at Raisa May Dizon na may pabakhag, pa-necklace gift at may kung hindi maging tayo na lang lines. Mars, kalma. Hindi mo kailangan magpanik at mag-isip kung may bagong plot twist sa 2026. Ito ang ilan sa mga mapakalalim analysis. Ang pinaka-viral na eksena ngayon sa Philippine television, gagamitin natin ng Gen Z lenses para i-dissect kung ano nga ba ang totoong ambag at ibig sabihin ng pabakhag na ito para sa pop culture at sa teleserye ng buhay ng mga Aquino at generational nostalgia ng mga Dover Cats. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Noong July 2026, pumasok bilang guest co-host si Bimby Aquino sa Eat Bulaga, pero ang tunay na pasabog na yumanig sa internet ay ang naganap noong June 12, 2026 noong mismong kaarawan ni Raisa May Dizon na nagpakita ng si Bimby para i-surprise ang dating Little Miss Philippines na si Miss Raisa May. Dito na pumasok ang mga eksenang naging meet siya ng chismis. Nag-perform sila ng iconic duet ng kantang Pusong Bato na kinakanta nila noong mga bata pa sila. Nagregalo si Bimby ng isang eleganteng necklace at siya mismo ang nagsuot nito kay Bimby ay kay Raisa mula sa likod ang tinaguriang backhug necklace post ng taon. Binitawan ni Bimby ang linyang if we don't end up together, kailangan ako ang ninong sa kasal niya. At para sa ultimate combo, sumugod pa sa studio ang mismong queen of all media na si Kris Aquino at binitawan ng iconic joke na mag-kiss ka nga sa future mother-in-law mo. So kung matatandaan po ninyo, yun talaga yung nagpasabog sa buong social media world. Ang tanong ng bayan, ano ang ibig sabihin nito? May bagong love team ba o clout chasing lang ba ito? Sa ating pong main analysis, ano nga bang ibig sabihin ng pabakhag? Huwag tayong padalos-dalos mga miha, sa mundo kasi ng showbiz at Gen Z culture, ang isang physical gesture tulad ng backhug habang nagsusuot ng kwintas ay pwedeng bigyan ng tatlong magkakaibang interpretasyon, And aside from that, syempre, meron din mga eksena ngayon na kung dati po, si Mr. Bimby po is parang pinapatong niya lang yung kamay niya kay Miss Raisa. Ngayon, may pabakhag na siya. 'Di ba? Doon po sa Itbulaga. At yung mga talaga naman yung mga manonood that time sobrang kinapture lahat ng mga moment na yon. Even ang Eat Bulaga, ginawan sila ng Reddits, ginawan sila ng mga edits video, 'di ba? Ang nostalgia bait, childhood friend energy, ang unang-unang layer ng kahulugan nito ay purong nostalgic para sa mga nakapanood ng 2013 Metro Manila Film Festival movie na My Little Bossing. Alam nyo na sina Bimby at Raisa ang kahulugan ng childhood icons ng henerasyong ito. Si Bimby pa nga mismo ang nag-confess sa telebisyon na si Raisa May ang kanyang first kiss. Ang pabakhag ay hindi nangangahulugan na magkasinta na sila o may lihim na relasyon. Sa halip ito ay simbolo ng enduring comfortability at magkakilala sila mula noong 8 taong gulang pa lamang sila. Ang gesture na yon ay nagpapakita na kahit lumipas ang mahigit isang dekada na hindi sila madalas nagkikita o nag-uusap, maliban sa isang pagkakataon sa Japan noong 2019, ang kanilang bond bilang mga dating child star ay nananatiling buo at komportable sa isa't isa. It's giving I've known you since we were kids and I got your back energy. So yung dapanggatong ng maybe, 'di ba? Love team at shipping culture, let's be real. Buhay na buhay ang shipping culture sa Pilipinas. Ang mga netizen kapag nakakita ng dalawang kabataan na may chemistry at maganda ang visual kapag magkasama, automatic yan gagawa ng love team name. At ayun ang mga isinilang ang maybe o Raisa May at Bimby. Ang pabakhag ay isang malaking panggatong sa apoy ng love team culture. Alam ng mga producer ng pamunuan ng Eat Bulaga at nina Bimby at Raisa mismo
bilang mga veterano na sa harap ng kamera kung paano ibibigay sa publiko ang tinatawag na kilig factor. Ang bakhag habang nagsusot ng kwintas sa isang klasikong K-drama trope or kahit nga po yung pabakhag ni Mr. Bimbi habang siya po ay naghuhus, talagang di mapigilan yung mga yung mga audience sa talagang screen record, yung mga audience sa talagang pati po yung camera talagang sa kanila fino-focus, 'di ba? Kung paano ibinigay nila yung tinatawag na kilig factor, no? And then, ibig sabihin malaking bahagi nito ay sadyang entertainment at pagtugon sa kung anong gustong makita ng mga manonood. Nung una, pero at ngayon, iba na iba na talaga yung nararamdaman natin, 'di ba? And then of course, syempre, meron din tong tinatawag na showbiz debut para kay Bimbi. Hindi lingid sa kalaman ng lahat na si Bimbi ay unti-unti na rin pumapasok sa industriya ng telebisyon bilang ganap na host at performer. So bilang anak ni Chris Aquino at apo ng dating Pangulong Cory Aquino, ang bawat galaw niya ay mabigat na public relation or PR value. Ang pabakhag at ang sweet moments nila ni Raisa May ay nagsisilbing perfect transition para kay Bimbi mula sa pagiging anak ni Chris Aquino na may sakit o batang matangkad patungo sa pagiging isang charming leading man host na may kakayang magpakilig ng audience. Ginamit ang natural na karisma at kabaitan ni Raisa May upang maging swabe ang pagpasok ni Bimbi sa pamilya ng Itbulaga. Ang hatol ng netizen, scripted versus genuine kilig, no? Gaya ng inaasahan, nahati ang opinyon ng internet sa mga platform tulad ng Reddit, particular na sa Chika PH at YouTube, nagkaroon ng matinding debate at perspektiba ng netizen, pangunahing katwiran o realidad batay sa pagsusuri or team genuine kilig. Naniniwala na may totoong spark at natural ang chemistry dahil bata pa lang ay magkasama na may katotohanan dahil hindi pilit ang ngiti at tawa ng dalawa at ang may malalim na respeto ang team scripted PR movie. Sinasabi ng lahat ay bahagi lamang na plano ng Itbulaga para buhayin daw ang Aldab phenomenon. May element na pagiging kalkulado dahil alam ng produksyon kung ang anggulo ang papatok sa rating sa social media engagement. Pero ayon sa mga reaksyon ng mga malalapit na tagamasid sa industriya, hindi ito purong scripted. Sina Raisa at Bimbi ay lumaki sa harap ng kamera. Ang kanilang talino at abilidad na sumabay sa mga paandar ng telebisyon ay natural lamang sa kanila. Kaya kung mayroon mang script o direksyon ng mga host sa mismong execution ng bakhag at may emosyon sa likod nito, ay produkto ng kanilang totoong pagkakaibigan at professionalism. So, bakit nga ba papatok or pumatok talaga to, no? Kung susuriin kasi natin gamit yung kultura ng Gen Z, no? Ang idea kasi ng isang maybe or Bimbi Raisa May Love Team ay may dalawang muka. Bakit to patok? Kasi nga green flag energy sila. Si Bimbi pinanganak at lumaki sa karangyaan habang si Raisa May naman ay nagsimula sa ibaba at nagsumikap sa pamamagitan ng kanyang talento. Mula nung manalo siya sa Little Miss Philippines, ang kanilang pagtatagpo ay isang modernong fairy tales na may temang opposite attract o rich boy meets hardworking girl. Bukod dito, pareho silang itinuturing na clean record sa industriya, kawalang malalaking skandalo at pareho nagpapakita ng matinding pagmamahal sa kanilang mga pamilya. Ang ganitong uri ng wholesome at green flag na tambalan ay napakadalang na sa panahon ngayon. Kaya naman, mabilis itong kinapitan ng mga tao. So bakit ito pwedeng hindi magtagal bilang love team? Ang Gen Z kasi kilala sa pagiging yung pilit o force na relasyon para lamang sa marketing. Kung patuloy na itutulok ng programa ang maging romantiko ang kanilang anggulo, baka makaramdam ng cringe ang mga manonood. So ang pahayag mismo ni Bim, if we don't end up together, ang isang magandang depensa, pinakita nito mula sa isang realidad na pwedeng manatili lamang silang magkaibigan. So, ang tunay na kahulugan ng bakhag sa pangkahalatan, ang viral na bakhag ni Raisa May at ni Mr. Bimbi, isang magandang selebrasyon ng paglaki, ng pagkaibigan at pop culture nostalgic. Hindi nito ibig sabihin na magpapakasal na sila bukas at hindi rin ito nangangahulugan na ginagamit lang nilang isa't isa. Ito ay isang patunay na sa kabila ng magkakaibang landas sa tinahak nila sa loob ng 13 years kung saan si Bimbi ay nakatutok sa pamilya at kalusugan ng kanyang ina at si Raisa naman ay patuloy na naghari sa tanghaling tapat. Ang kanilang koneksyon ay nanatiling matatag. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang showbiz ay hindi lang puno ng away at plastikan.
kung minsan ito rin ay lugar para sa lumang pagkakaibigan, ano, na muling nagliliyab sa ilalim ng mga ilaw ng entablado. Kaya para sa mga nagtatanong kung anong ibig sabihin nito, ito ay isang magandang simula ng isang bagong kabanata para sa dalawa. Sa pinakasikat na anak ng telebisyon sa Pilipino, para sa karagdagang detalye at aktwal na visual ng kanilang naging interaksyon. No, at dahil dito ay talaga namang hanggang sa ngayon ay nagliliyab ang kanilang pagkakaibigan.